praise your holy name, O God. We worship you. You are an amazing God. Forever and ever, you deserve the praises. You deserve the glory. You deserve all the thanksgiving. Lord, sa oras na ito, muli, nagpapasalamat po kami sa napakagandang araw na binigay ninyo. Salamat, O God, sapagkat may mga anak ka na nagbigay ng panahon sa iyo, inuna ang iyong kaharian at ang iyong pong katwiran. Ang sabi mo, Father God, pag inuna namin ikaw, lahat ng pangailangan namin ay iyong idaragdag. Salamat po, Diyos. We ask your forgiveness, Panginoon. Anumang kasalanan nakikita mo sa puso namin, linisin mo po kami ng iyong buhay at banal na dugo. Lord Jesus, idamit mo sa amin ang damit ng katwiran sa oras na ito. At ngayon pong araw ng linggong ito, habang ang J1 family ay sabay-sabay na nag-worship sa iyo, Lord, huwag mong hayaan na mayroon ka mga anak na hindi mapagpala, O God, sa araw na ito. Kundi, Lord, lahat ng ang puso't isipan ay bukas para tanggapin ang salita mo. Lord God, ito'y magbibigay ng magandang bunga sa buhay nila. Salamat dakilang Diyos. We also pray, protect all our brethren who are still on their way coming to the worship center. And anoint all the pastors of JA1 nationwide and worldwide as they preach your words today. And we promise, God, only your name alone will be exalted and be glorified. We ask your forgiveness, Lord. Whatever sin you can see sa puso namin, linisin po kami ng iyong buhay at dugo. Salamat po, Diyos. Idamit niyo po sa amin ang damit niyo pong katwiran. Maluwalhati ka, O God, sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Palapakan natin ang Panginoon. You may be seated, please. Praise the Lord. Let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? Praise the Lord. Palapakan muli natin si Lord. And of course, sabay-sabay po natin i-declare ang JA1 culture. Okay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Praise the Lord. Good morning. Praise the Lord. At ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen? Alright. Mukhang ang ating mga kapatid ay tinanghali yata ng gising, o kaya I hope na hindi po nag-outing. Sabi po, mayroon pong maagang nag-text po sa akin, at ang sabihan sa akin ay, Bishop, ang init. Mainit daw po ang panahon. Nasa summertime po tayo. At anuman ang sitwasyon, mainit man ang paligid, pero ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen? Ang mahalaga, ikaw ay may pakiramdam. Dahil nainitan ka, may pakiramdam ka, kung nilalamigan ka naman, ang mahalagay buhay ka. Yan ang ibig kong sabihin. Alright, this morning, I just want to inform you na katatapos lang po ng ating pong leadership summit, yung ating ginagawa tuwing summer, at it was attended by almost 1,000 delegates. At pati namang international ay nag-online po sila para po marinig po nila at mapag-aralan ang mismong katuruan patungkol sa divine power of the living God. Okay, dahil whether you like it or not, the God whom we're serving
in this church is alive. He is working. He always perform miracles. Kaya during that day or that week, sa ating pong leadership seminar ay marami pong pinagaling ang ating Diyos na buhay. Kaya hindi po nagbabago talaga ang ating Diyos. Tama ba? At yan ang gusto ko pong malaman ng lahat at matutunan ng lahat ng mga J1 family members. By the way, kung kayo po ay hindi pa po involved sa ministry, ay please involve yourself. Nandiyan po ang ating pong men's group, women's group. Meron po tayo dyan mga professional group, youth ministry, children ministry, music ministry, security ministries, natin jail ministry, medical group. Marami po tayong mga ministries na dapat po ninyong ma-involvean. Kayo po ay mag-involve nang sa gayon ay lalo kayong uminit sa inyo po mga pananampalataya. Dahil yun po yung napakahalaga na tayo po ay mayroon pong involvement sa ministry. Hindi lang po yung every Sunday na kayo po dadalo sa church. No, involve yourself. Iba pa rin po ang may ginagalawan sa ministry. Okay? Kaya please approach our leaders if you want to be a part of the leadership ng JA1. Alright. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon, it's all about the Book of Life. Say, Book of Life. Ano yung Book of Life, Bishop Art? Ang Book of Life ay nabigkas po ito sa Old and New Testament. Na siyang gusto ko pong bigyan ng diin ngayon pong araw na ito to secure our salvation. Naniniwala ako na gusto po natin magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Tama ba? Okay. So, simulan po natin basahin ang Book of Malachi, chapter 3, verse 16 to 17. Ayan. If we can read it in Tagalog, it's fine. Okay, pero ang sabi nga niya dito, then those who feared the Lord spoke with each other, and the Lord listened to what they said. In His presence, a scroll of remembrance was written to record the name of those who feared Him and always thought about the honor of His name. They will be my people, says the Lord of heaven's armies. On the day when I act in judgment, they will be my own special treasure. I will spare them as a father spares an obedient child. So God will be the one to bless His words. Tagalogin po natin. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. At pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa Kanya. Tandaan niyo po yung word na ipinatala niya, pinasulat niya ang kanila pong mga pangalan. Bakit? Dahil sila gumagalang sa Kanya. Actually, yung pong verse 16 ay response ng Diyos doon po sa mga nag-usap-usap doon sa verse 15. Dahil may mga tao na nag-uusap-usap ng ganito. Bakit ganon? Kung sino ang walang Diyos, siya pa ang mga pinagpapala. At bakit tayo naman na sumasampalataya ay parang hindi, pero nag-usap-usap nga ang mga tao. Nung nakita ng Diyos, yung mga tao ay tapat, pinatala ng Diyos ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Tanungin mo muna yung katabi mo, nakasulat na ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Ang sabi niya doon sa verse 17, they will be my people. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya.
Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ang Book of Life is a concept found throughout the Bible, particularly in the Old and the New Testament. It symbolizes God's record of those who belong to Him and have received salvation through faith in Jesus Christ. Kaya kapag ang tao daw po ay may pananampalataya kay Jesus, mayroon pong binigkas sa Biblia na aklat kung saan niya inire-record ang mga pangalan ng mga taong ito. Now, kung ang tao po hindi po born again, hindi niya alam ang patungkol po sa aklat ng buhay. At kung ang tao po hindi nagbabasa ng Biblia, hindi rin po niya alam na may aklat po pala na dapat nakatala ang pangalan mo. Of course, hindi natin nakikita ang aklat na yon. Ngunit, makikita mo kaagad ang kaibahan ng tao na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Kung babalikan niyo muli yung verse 16, nag-uusap-usap ang mga taong may banal na pagkatakot kay Yahweh. Yan. Yung mga tao na may paggalang sa Diyos. At ang mga taong ito ay pinakikinggan niyang mabuti ang kanilang mga usapan. Ang Diyos pala nakikinig. Tinitignan niya ang tao kung paano sila mag-usap. Kung marites ba ito? O kaya ito ay, Mare, ano bang testimony ngayon? Okay? Kung ito baga ay patungkol sa buhay na may buhay o kaya ang pinag-uusapan ay patungkol lagi sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos pala ay nakikinig sa mga usapan nila. Kaya doon sa mga tao may banal na pagkatao sa Kanya, ipinatala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Yan, recorded ka ngayon. Praise the Lord. Now, una, na bibigkasin ko dito, number 1 ay divine record of believers. Mayroon po palang divine record ng mga mananampalataya. Okay? Sa book of chapter 4 verse 3 ng Philippians, mayroon po diyang binigkas patungkol po sa buhay ni Syntyche at si Euodia. Ang sabi nga nito, ipinakikiusap ko rin naman sa inyo, tapat kong kasama, na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Okay? Kasama si Clemente at ang iba pang manggagawa ko. Okay. At sabi niya dito, ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Bakit binigkas ito ni Apostle Paul? Dahil alam niya, yung ugali ng mga taong ito, pinag-uusapan lagi ay ang kabanalan ng Diyos at namumuhay lagi kung paano parangalan ang Diyos. Kaya binigkas ni Pablo, nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay sa langit. Tanungin mo muli ang katabi mo, nakasulat na ba? Kasi ang taong na born again, na bago ang pag-uugali. Ang taong na born again, nawala ng dati niyang pagkatao. Napansin ninyo na nakaraang Sunday, binigkas ko sa inyo ang dual personality ng taong hindi po naboborn again. Ang taon na hindi pa naborn again, mayroon siya tinatawag na evil nature. 2 Timothy chapter 2, verse 25 to 26. Kaya pala marahan po natin paalalahanan ng mga tao
upang sa gayon sila ay magkaroon ng pagkakataong mabago ang kanilang kaisipan at malaman nilang katotohanan. Then, sila ay magkakaroon ng sensya at sila'y makawala sa patibong ng dyablo. Sapagkat sila ay bihag niya at gusto niyang mangyari ang gusto niyang mangyari sa buhay ng mga taong ito. Anong ibig kong sabihin? The devil's trap already the people. At ang mga taong ito ay hawak niya at kung anong gusto niyang mangyari, yun ang gagawin ng mga tao. Ito na ngayon. Nung sila ay narinig nilang mabuting balita, nagkaroon sila ng pagbabago at ang kanilang ginaway, nilayuan ang dyablo. Nung itinakwil si Satanas, nawalan sila ng evil character. Nawala na po yung isa nilang evil personality. At napalitan ng divine personality. Kaya you are led by the Holy Spirit. Sabi ng Romans chapter 8, verse 9. At pagdating ng Romans chapter 8, verse 14, those who are led by the Spirit of God are the children of God. Naging anak ka na ngayon ng Diyos. At ang tawag sa iyo nung sa verse 15, they became a child of God where they cry, Abba, Father. Kaya ang tawag nila ngayon sa Diyos, Ama. Now, nung ikaw ay na-born again, makikita ka agad ang pagbabago ng buhay mo. Kaya't yun ang sinabi ngayon ni Pablo na si Sentiche at saka si Judea, ang kanila pong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Kaya malalaman mo kaagad kung ang tao ay recorded na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, may pagbabago. At tahimik ang lahat. I-check mo ngayon ang sarili mo, may nabago na ba sa'yo? Dati ka ba na mabisyo? At ang bisyo mo ay karumaldumal sa harapan ng Diyos, nabago ka ba? Bilang isang anak na dati suwail, nabago ka ba nung na-born again ka? Bilang asawa, bilang magulang, may pagbabago ba mula nung nakilala mo si Lord? Kahit hanggat hindi nakikita ang pagbabago sa buhay mo, then, ang mga tao hindi maniniwala sa iyo. Pero naniniwala po ako na ang bawat isang narito, nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Okay, kaya divine records ang tawag po doon. So the book of life is often portrayed or inilalarawan as a divine record or registry na ang kanilang pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Kaya yun po ang nagpapahiwatig ngayon na ikay talagang nabago. Okay, kaya divine records of believers ang tawag po doon. Kaya nga believers, si Christ ang pinaniniwalaan mo, si Christ nature ngayon ang nasa sayo. Alright? Now, pangalawa, revelation of God's sovereignty. Ito yung tinatawag na supreme power ng ating Diyos. Na the book of life reveals God's sovereignty and foreknowledge. He knows from the beginning those who will choose to follow Him and be saved. Kaya sa book of Revelation 13 verse 8, ang sabi niya, sasamba sa Kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likain ang sanlibutan. Ang tinutukoy po niya dito, yung mga salungat sa Diyos, ang sinasamba nila ay si Satanas, yung pong Antichrist. Pero yung mga tao na ang pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, hindi nila sasambahin ang Antichrist, kundi kay Christ lamang po sila. Kay Kristo lang po sila. Kaya hindi po tatanggap ng tinatawag na mark of the beast. Mark ni Satan, yung 666, ang bawat tao na nakasulat na ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit.
Kaya ang aklat na tinutukoy ko ay aklat na kung saan ang mga born-again Christian ay recorded ang kanilang mga pangalan. So, hindi mo sasambahin ang Antichrist. Anong proof? Ngayon pa lamang nung na born again ka, hindi ka na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tama ba? Bakit? Kaya hindi ka na sumasamba sa Diyos-Diyosan na dati mong sinasamba ito dahil napatunayan mo na ang Diyos mo ay buhay. Kasi ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, kunwaring Diyos. Kaya nga, Diyos-Diyosan. O kaya, kung sasakyan naman, parang jeep-jeepan, kotse-kotsehan. Yan ang ibig sabihin. So, dahil na born again ka, ang Diyos mo ay buhay, si Antichrist ay hindi mo kailanman sasambahin. Kaya yung mga tao ay sasamba kay Antichrist kasi sila ay hindi kabilang sa Diyos na buhay. Did you understand now? Okay. Kaya, mapalad po tayo dahil naniniwala ko from the very start, isinilang ka, pinili ka ng Diyos, at ikaw ay binigyan niya ng karapatan maging anak niya. Rejoice, for you are being chosen by the Lord. Okay. So pangatlo, yung tinatawag na eternal security. Ano ibig sabihin ng eternal security? Having one's name written in the book of life represent eternal security and assurance of salvation. Naniniwala ako sa assurance of salvation. Sino po dito ang ligtas na? Raise your hands, please. Now, dahil sa ikaw ay ligtas, naniniwala din ako na mananatili kang tapat hanggang wakas. Nung na-born again ka, the Lord give you the right to become a child of God, as I mentioned earlier. At nung ikaw ngayon, ay pinili niya na maglingkod, matindi ang desire mong sumunod sa Kanya. Makinig kayo mabuti, ha? Ang isang taong born again, hindi siya papayag na wala po siyang madadalang tao sa paanan ng ating Panginoon para din maborn again. Yun po yung palatandaan na mayroon kang compassion sa buhay ng iba. Bakit? Nagkaroon ng compassion ang Diyos sa iyo. Ginamit niya yung iba, nagkaroon ng compassion para maligtas ka. Na-share niya ang Word of God. So ikaw din mismo ay meron ding dapat na compassion na i-share ang Word of God sa iba. Pero pag ikaw ay plain attendance lamang, I'll tell you this, hindi nag-grow ang iyong faith, hindi nagmamanifest ang iyong matinding pagmamahal sa Diyos. Kasi ang manifestation ng pagmamahal natin sa Diyos ay yung pong pagpapakita ng pagmamahal sa ating pong kapwa. Sabi ng 1 John chapter 8, verse 20 up to 21, ang sinabi niya doon sa kanyang salita ay, paano masabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung ang taong nakikita mo ay hindi mo kayang mahalin? Kaya yung mga disciples ni Christ ng early church, hindi po sila huminto sa pangangaral ng mabuting balita even though they were persecuted. So much persecution ang kanila po naranasan, they keep going. Why? Sapagkat they knew na ligtas po sila, meron silang eternal security at alam nila matapos ang buhay sa mundong ito, they will receive the promised eternal life in heaven. Listen carefully. Question, pinili ka ba ni Lord? Ulitin ko muli, pinili ka ba ni Jesus? Being God's chosen, you have this kind of feelings.
yung feelings mo at yung faith mo ay nag-aapoy. Lagi kang excited to worship Him. Lagi kang excited to share the Word of God. Lagi kang excited to pray. Dahil alam mo, yon ang siyang connection mo sa Diyos na tumawag sa iyo, na nagbigay ng habag sa buhay mo. Kaya yung eternal security yung pinag-uusapan natin dito sa book of Revelation, chapter 21, verse 27. Tingnan po ninyo itong verse na to. Bakit tinawag natin na eternal security? Ang sabi niya sa Tagalog, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. So, kung alam mo, ang buhay mo ngayon ay lumalakad ayon sa kabanalan ng ating Diyos na buhay, your name was written in the book of life, ikaw lang ang papasok sa banal na lungsod. Kaya hindi papasok ang masama. Kaya walang born again na masamang ugali. Hi. Oh, paalala ng tatay ito ha, bilang yung father in faith. Ipakita natin sa mga tao yung kaibahan ninyo dati. Dati, mataray ka. Dati, mabunganga ka. Dati, masamang ugali mo. Dati, nanluloko ka. Now, inalis ng Lord ang lahat ng character of the devil sa buhay mo. Sapagkat, nung tinanggap mo si Lord, nakarecord ka na sa langit, at gusto mo lagi maparangalan ang Diyos na tumawag sa iyo. Say hallelujah! Kaya hindi raw papasok talaga ang masasama doon po sa langit. Siyempre, banal kaya yon. Kaya nga, ang sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 15 up to 16, be holy, for I am the Lord your God is holy. In fact, mayroon pang sinabi sa Matthew chapter 5, verse 48, if I'm not mistaken, be perfect, for I'm the Lord your God is perfect. Hindi po imposible po yun. Yes, every day pwede kang magkasala. Pero kaya mong iwasan magkasala. Bakit? Ang pagkakasala ay desisyon. Kaya ka nagkasala dahil ginawa mo. Decision mong gawin yun. Kaya meron dalawang klase ng kasalanan. Sin of omission and sin of commission. Yung omission ay nagkasala ka daw na hindi mo sinasadya dahil may natisod lang sa iyong, siguro sa iyong pananamit. Kaya natisod sila sa iyo dahil ang damit mo ay hindi maayos o kaya baka natisod sila sa action mo, etc. Pero meron po tinatawag na sin of commission, sinasadya na kasalanan. Pero naniniwala ko, hindi nyo sasadyain na gumawa ng kasalanan. Are you with me? Okay, so recorded ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit, ibig sabihin, namumuhay ka ng may kabanalan. Okay, mga kapatid, kaya nga binabago tayo ng Diyos araw-araw. Amen? Now, ang holiness ay process. Ito po ay binabago ka ng Diyos, binabanal ka ng Diyos. Hindi po yun overnight. Pero as you submit yourself to the will of God, then the Holy Spirit will help you to live a holy life. Did you hear me? Kaya mayroon pong word na eternal security. Yun ang pinaka-goal natin. Goal ng buhay na isang Kristiyano is to be in the presence of God in God's appointed time.
Number 4, exclusion of the unbelieving. Bakit exclusion of the unbelieving? Ito yung tinatawag na lahat ng salungat sa Diyos ay hindi susulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Revelation chapter 20 verse 15. Ang sinabi niya doon, itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Very clear. Sabi mo sa katabi mo, tiyakin mo. Again, tiyakin mo na nakasulat ka sa aklat ng buhay sa langit. Kasi nakalagay dyan, itinapo. Yung kaninang binasa natin, hindi makapapasok sa langit yung mga masasama. Dito naman, itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Ano ba yung mga kasalanan ng mga tao yun hindi papasok sa langit? O basa, Revelation chapter 21 verse 8. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, hindi papasok sa kaharian ng langit ang gumagawa ng ganong mga bagay. Now, yan ang purpose ng inyong pakikinig ngayon. Yan ang purpose ng pagbabasa natin ng Biblia. Ano muli ang abbreviation ng Bible? Book of Instruction before leaving earth. Ulit. Before leaving earth. Kaya, bawat anak ng Diyos na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit, nagbabasa ng Biblia, at ito ay kanya pong inia-apply. Mahirap ba magbasa? No. Mahirap ba makinig? No. In fact, ang obedient heart ay laging desire niya na magawa ang kalooban ng Diyos na buhay. Amen. Kaya ang tawag po sa mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, sila hindi papasok sa langit. Kaya ang tawag po doon ay exclusion of the unbelieving. Proof po yun na hindi papasok. Panglima, I'll give you some examples sa scriptures kung bakit mahalaga ang nakasulat sa aklat ng buhay sa langit ang pangalan. Exodus chapter 32, verse 32 to 33. Ito po yung istorya ni Moses na nagkasala ang mga Israelites. Galit na galit ang Diyos. Gusto na niyang patayin ang lahat ng mga Israelita na yon at iiwanan na lamang niya si Moses. At sa kanya magmumula ang bagong Israel. Sabi niya, sa iyo na magmumula ang bagong lahi. Napakatigas ng mga ulo ng mga taong ito. O, basahin po natin. Anong sinabi ni Moses? Nakiusap siya. Moses, plead. Nakiusap siya. Ipinakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi nyo sila patatawadin, burahin na rin ninyo ang sa aklat ng ang aking pangalan. Burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sabi niya. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Abi, nabubura pala. Binubura ng Diyos ang mga tao, ang pangalan ng mga taong suwail. Kaya ang sagot nga ni Lord kay Moses, nung pinabubura ni Moses ang kanyang pangalan, sabi niya, hindi. Kung sino nagkasala sa akin, ang siya kong buburahin sa aking aklat. Mayroon po mga nagtuturo ng tinatawag na eternal security doctrine. Pag na-born again ka daw ngayon, ligtas ka na raw forever. Kung hindi ka nagkakasala, kung wala kang galit, puot, hinanakit, at hindi ka rebelde sa Diyos, paano kung nagrebelde ka sa Diyos?
Kaya nga nagrebelde ang mga Israelites. At lahat ng nagrebelde na yon, hindi na nakapasok sa promised land. Naiwan ang sumunod lang na henerasyon, ang generation ni Joshua. So ito yung kahalagaan na ang bawat anak ng Diyos nakasulat talaga sa aklat ng buhay sa langit ang pangalan at lumalakad ayon sa gusto ng Panginoon. May kausap pa ba ako dito? Tingnan nyo naman dito sa binigkas naman ni David sa book of Psalm 69 verse 28. Nanalangin naman si David para sa kanya po mga kaaway to blotted out of the book of the living. Ang sabi niya doon, Lord, huwag niyong isusulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Bakit kaya? Siyempre, inaaway si David. Wala nang iniisip ang mga tao kundi masasama. Kaya dinisar ni David na yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, God will judge them. Pero of course, bilang mga born-again Christians sa ating pong panahon, please, hindi po tayo mananalangin na ng ganon. Kaya sabi niya, sa aklat ng buhay, burahin ang pangalan at huwag mong isama sa iyong talaan. Of course, alam ng Diyos yun. Pero makikita mo, si David, kung paano namuhay ayon sa gusto ng Diyos. Nag-pray siya ng ganon dahil marahil ayaw niya na ang mga masasama ay magpatuloy sa kasamaan at mahawaan pa ang mga inosente. Now, napakita natin na mayroon pala sa Biblia na pwedeng i-request na huwag maisulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pero sandali naman, baka ma-misinterpret niyo ako. Di pwede ko palang sabihin sa Lord na yung umaway sa akin Lord, ayaw kong maborn again yan ha. Please. Hindi ko sinasabi yun. Sinabi ko lang po dito na talagang mayroon pong aklat. Aklat ang pinag-uusapan natin dito. Be merciful. Hindi porke kaaway mo, magsasalita ka, mapahamak ka sa impyerno. Huwag naman ganyan. Bagkus, mayroon nakalagay din naman sa Biblia, pag pinersecute ka, pray for them, bless them. Tama ba? Ipag-pray mo yung mga na-persecute sa iyo, na pagpalain sila ng ating Panginoon. Don't curse them. Amen? Okay. Now, naalala nyo kung paano binigkas din ni Jesus Christ doon sa Luke chapter 10 verse 20? Nung ang mga 72 disciples naman ay nag-report kay Jesus Christ at ang sabi niya, Lord, mula doon sa verse 17, sabi niya, Lord, even yung mga masamang espiritu, sumusunod sila sa lahat ng utos namin. Ang sabi ni Lord, oo, nakita ko si Satanas na bumagsak na parang kidlat mula sa langit. At binigyan ko kayo ng kapangyarihan na yumurak sa mga ahas at mga lakdan at walang sino makapipinsala sa inyo. Pero huwag kayong matuwa dahil suko sa inyo ang mga masamang espiritu ito. Matuwa kayo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito po ang dapat daw natin ikatuwa. Rejoice, for your name was written in the book of life. Sino ang sinabi niya? 72 disciples. Bakit? Nagpalayas sila ng masasamang espiritu. Meaning, sumunod sila sa utos ng ating pong Panginoon. Dahil ang utos ng Diyos kasi sa kanyang mga disciples, ipangaral ang mabuting balita, magpalayas kayo ng masamang espiritu, matuklaw man kayo ng ahas, makainom man kayo ng lason, na hindi sinasadya, hindi kayo mamamatay. At ipapato ninyo yung kamay sa mga masakit, ang mga masakit ay gagaling. At purihin ng Diyos. Yun nga po ang nangyari. Ginawa ng 12 disciples, ginawa rin po ito ng 72 disciples, at hanggang ngayon, ginagawa natin ito bilang mga disciples ni Christ. Ang dapat daw natin masyadong ikatuwa
ang ating pong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Praise the Lord. Okay, now napatunayan ko po sa inyo sa Bible na talagang mayroon pong mismong aklat na binigkas ni Moses, binigkas sa Malakay, binigkas po ito ni Jesus Christ, binigkas din ito ni John, the Beloved. Now, anong dapat natin gawin para masecure natin ating pong salvation? Okay? Mayroon pong ultimate requirements for having one's name written in the book of life. At ito yun. Number 1, salvation through faith in Jesus Christ. Kung ang tao ay gusto niya may sulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay sa langit, manampalataya siya lubos kay Jesus Christ. Bakit? Si Jesus Christ lang ang only way, the truth, and the life, that no one can come to the Father except by Him. Sinabi ni Jesus Christ, ako lang ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapaparoon sa Ama. In other words, walang makapaparoon sa langit kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya kung kayo po ay lalapit po kay Saint Peregrine, pupunta po kayo kay Saint Pio, pupunta po kayo kay Santa Maria, wala po doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay si Jesucristo lamang. Kaya ang sabi niya, ako ang daan. I am the only way, the truth, and the life. Walang religion na makapagliligtas sa tao. Kaya magpasalamat kayong lahat, mga anak, dahil nakilala niyo ang Panginoon Jesucristo, na born again kayo sa JA1 Church. It's because ang Diyos ay nagsasabing, I have chosen you, and you have not chosen me. And because of this, inutusan ko kayo na i-share ang mabuting balita, mamunga kayo. At pag nanatili ang inyong mga bunga, humingi kayo maski ano, ipagkakalob ko sa inyo. Praise God. That's the number 1. Salvation through faith in Jesus Christ alone. Meron po akong pinag-pray noong nakarang araw po dito. Alam niyo kung anong ang kanya pong karga? Iba't iba pong mga pangalan ng mga mangkukulam. Mga albularyo. Biro nyo, kinukulam siya nung marami mga ang albularyo po yung mangkukulam. Kaya wag na wag kayong lalapit sa albularyo. Naglalagay po ng sakit ang albularyo para lagi kang lumapit sa kanila. Pero mo yung na-encounter ko doon isang albularyo, tandaan nyo ang albularyo yung mangkukulam. Hinahampas lagi ang ulo nung mismong tao na yon para sumakit at lalapit sa kanya at pagkatapos nung kuwakortahan. Ang sabi ko sa kanya nung na-deliverance na, yan ang napapala ng mga taong umaasa sa kanilang kapwa na iniisip makapangyarihan ng kanilang kapwa. Ngayon, naranasan mo, sabi ko sa kanya, na ang Diyos lamang, ang Panginoon Jesucristo, ang nagpapalaya. Kaya na-realize niya, wala pala talagang dapat kang lapitan, kundi ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Praise God. So, through Christ Jesus lamang. Pangalawa, na dapat mong gawin, ikaw ay tanggapin mo. Accept Jesus as Lord and Savior. May susulat ang pangalan mo kapag tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Sabi ng John chapter 1, verse 12 up to 13, ang lahat ng nananalig at tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban sila ng karapatan maging anak ng Diyos. At sila nga'y naging anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagagawan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo na born again dahil kalooban ng Diyos po ito nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Kaya hindi pwedeng maborn again ng tao na hindi tinatanggap si Kristo sa kanyang puso. Dahil kung walang pagtanggap
kay Jesus Christ, who is the only Savior, you will never experience eternal life. Dahil siya lang po ang life giver. Anong binikas ko kanina? He is the only way, the truth, and the life. That no one can come to the Father except through Him. So accept. Pangatlo, believe in Jesus and acceptance. Belief in Jesus and acceptance of His sacrifice for our sins are central to salvation. Sabi nga ng Bible sa Romans chapter 10, verse 9 up to 10, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay iyong Panginoon, mananalig ka ng buong puso na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay, maliligtas ka. Sa pamamagitan ng iyong pagpapahayag, ikaw ay sumasampalataya at sa pamamagitan ng pagsasabi mong nabuhay na muli si Jesus, then maliligtas ka. Kaya mga kapatid, you have to believe that Jesus Christ died on the cross and He rose from the dead and is alive forever and ever. Kaya, si Christ ay minsan lang namatay, inilibing at muling nabuhay at nananatili siyang buhay. Kaya wala kang ibang tatawagan at wala kang ibang pag-aalinlangan. Wala kang dapat ipag-aalinlangan. Manalig ng lubos sa ating Diyos na buhay. Wala nang iba pa na tagapagligtas. Maliwanag mo ba? Okay. And the last one, fear God. Magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Diyos. Ano sabi muli ng Malakay chapter 3 verse 16? Sapagkat sabi niya muli sa kanya, nakita niya yung pag-uusap-usap ng mga tao. Kaya pinatala niya ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Malakay chapter 3 verse 16. Pagkatapos nag-uusap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya, ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa Kanya. Fear God. Ang sabi din ng book of Proverbs chapter 22 verse 4, through fear of the Lord, ang sabi niya doon, through humility and fear of the Lord, riches and honor and long life. Kaya kapag ikaw ay punong-puno ng kababang loob, meron kang banal na pagkatakot sa Diyos, hahaba daw ang buhay mo, sasagana ang buhay mo, at ikaipopromote ng ating Panginoon. Napakaliwanag. Lastly, ang sabi ng Bible sa book of Proverbs chapter 10 verse 9, kung hindi ako nagkakamali, or 9 verse 10, sabi niya doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang may banal na pagkatakot sa Diyos o ang pagkatakot sa banal na Diyos ang siyang pinagmumulan ng karunungan. Kaya sa ating lahat na narito, naniniwala ko na hindi po aksidente ang iyong pagpunta dito, kundi ang pagkatawag ng Diyos sa iyo ay isang banal na pagkatawag sapagkat mahal ka ng Panginoon. Everybody say, Jesus loves me. Walang ibang Diyos na nagmahal sa atin nang higit sa nahigit sa ginawa ng ating Panginoon. Wala na. No other God like Jesus. Now, last word na bibigkasin ko sa inyo. Isaiah chapter 42, verse 8 up to 9. Hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian maski kaninuman. The Lord is my name. I will not give my glory to any graven image.
Alam nyo, nakikita, narinig po natin ang mga istorya patungkol sa mga balita. At narinig po natin na may hinahabol po ngayon, hinuhuli at hinahanap na pastor. Hindi po siya born again. Nagpanggap po siya na born again. In fact, inangkin niya na siya ay an appointed son of God. Do you know what I'm talking about? Naintindihan yung sinasabi ko. Appointed son of God. Inappoint niya ang kanyang sarili. At kung paano niya niloko ang maraming tao. Inaalipin niya ang napakaraming mga kabataan para lamang po manghalap na maraming pera. Alam nyo, passionate yung maraming mga tao na sumusunod sa kanya. Pero, since nainangkin niya na siya ay Diyos, hindi napapayag ang Diyos. Again, the Lord is my name. I will not give glory to anybody. Inexpose. Mga kapatid, nakakaawa ang ganun mga tao. Anong mapapala na isang tao, makamtan man niya ang buong kayamanan ng sanlibutan, kung ang kanyang kaisa-isang kaluluwa ay mapapahamak? Are you listening to me? Please, ano ang katanyagan? Ang katanyagan sa lupa, panlupa lang ho yan. Kung mayroon kang itatanyag sa buhay na ito, walang iba kundi ang Diyos na nagligtas sa iyo. Kung mayroon kang mamahalin sa mundong ito, Diyos lang na nagligtas sa iyo. Ang higit na mahalin mo. Kaya sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. At mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ito yung nagbabalidate ng iyong pagiging born-again Christian. You are full of love, you are full of compassion. And the Lord said, I will bless those who will bless me. I will rescue those who will honor me, says the Lord. And I will not give glory to any graven image at maging to anybody, sapagkat I am the creator of the heavens and the earth, and that is my name. Walang hihigit sa akin. Yan ang binibigkas ng ating pong Panginoon Jesus. Mga minamahal, as I close, please, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Tiyakin mo na nananalig ka sa Diyos. Tinanggap mo siya. May banal na pagkatakot ka sa Kanya. Ang pangalan mo'y nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Ano man ang mangyari, si Jesucristo lang ang paghariin mo sa buhay mo. At kapag ikaw ay hinahangaan na ng mga tao, ibalik mo kaagad ang kaluwalhatian sa Diyos na buhay. Dahil wala kang karapatan na angkinin ng mga bagay na ito. Amen? Palapakan natin ang Panginoong Jesus. Siya lang ang tawagin po natin. Tumayo po tayong lahat. At sabihin natin sa Kanya, I call on your name, O God. You alone deserve the praises. I call on your name, asking for your help. Please give me the strength. Please give me the strength. For I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. I want to live. Come on, let us worship our Creator.
hoping for your care. Hoping for your care, Your power and love power and love, always be there. always be there. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you. I need you. Help me, I pray. Help me, I pray. Break me and mold me. Break me and mold me. Teach me your ways. Teach me your way. I call on your name, I call on your name, asking for your help. asking for your help. Please give me the strength, Please give me the strength, for I can do nothing for I can do nothing apart from you, Jesus. from you, Jesus. Please guide me by your grace. Please guide me by your grace. I want to live for you. Ako'y lumalapit at sumasamo. Palagasin ako, Panginoon, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako. Ang buhay ko'y sa iyo. Paglilingkod sa iyo. Lord Jesus. Jesus, I call unto you. Call upon the name of Jesus. Jesus, my hope is in you. Jesus, the only name that saves. Jesus, the only name that saves. Jesus, Jesus, brought Savior and grace. Lift up your hands this time. I call on your name. Call on. your name, asking for your help. Please give me the strength, Lord. Give me the strength. For I can do nothing I can do nothing apart from you, Jesus. from you, Jesus. Please, Lord, guide me by your grace. I want to live for you. Ang buhay natin para sa Diyos ay para lang sa Kanyang kapurihan. Yumuko tayo sandali at pumikit. Now, alam mo ang buhay mo
kung paano ka sumusunod sa Diyos o hindi ka sumusunod. Hayaan mo na ang anumang kahinaan mo, ibigay mo sa Kanya. Sundin mo ang instruction ng Diyos sa buhay mo. At mabubuhay ka. Hanggang sa kamtan, ang buhay na walang hanggan. At manatili ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Kung mayroon kang mga alam na nagawang pagkukulang, humingi ka ng tawad sa Diyos sa oras na ito. Come on. Humingi ka ng tawad sa Lord. Dahil ikaw lang nakababatid ng buhay mo. Ikaw lang nakababatid ng sarili mo. Ask forgiveness right now to the Lord. Ask forgiveness. Lord, tingnan po ninyo yung mga anak. Ang pangako mo, O Diyos, pag humingi ng tawad ang anak mo, ay pinapatawad mo. Ang mga taong laging ikaw ang pinag-uusapan, lalo tigit ang gustong maglingkod sa iyo, nakatala ang pangalan nila sa aklat ng buhay sa langit. Lahat ng may banal na pagkatakot sa iyo, ay kinakalinga mo. Hayaan niyo, O Diyos, na lahat ng mga anak mo na sa oras narinigan yung mga salita, manatiling tapat sa iyo. Sabihin natin lahat ang prayer na ito, Lord Jesus, Ikaw lang ang Diyos ko. Ikaw lang ang tagapagligtas ko. Lumalapit po ako sa iyo. Humihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang ko. Sa mga naging kahinaan ko, linisin mo po ako, Panginoon, ng banal mong dugo. O Lord Jesus, baguhin niyo po akong lubos sa aking masasamang ugali, maging masamang bisyo at maling kinagisnan. Lord, tulungan mo ako na mamuhay ng may kabanalan. Sundin lamang ang kalooban mo at hindi ang gusto ko. Help me, Lord, and use me for your glory alone. In Jesus' name. Manatili kayo, nakayukot, nakapikit. Ako na lang mananalangin. Lord, tulungan niyo po ang iyong mga anak na nagsasabing ikaw ang kanilang Diyos. Patawarin ng lubos, O God, dahil humingi ng kapatawaran sa iyo. Lord, manatili ka sa kanilang mga puso nung sinabi nilang, Lord, maghari ka sa puso ko. At God, huwag niyong hayang mabura ang pangalan ng bawat isa sa aklat ng buhay sa langit hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Salamat po, dakilang Diyos. Sa iyong mga kamay, inaandog ko ang buhay ng lahat. Habang kami narito sa lupa, O Diyos, Lord, ang kamay mo ang laging manguna sa amin. Ang salita mo ang laging manatili sa isipan po at puso at bibig namin. At tulungan niyo po kami mamuhay lang ayon sa nais niyo. Salamat po, God. Lord, habang kami narito sa lupa, walang maghihirap sa amin. Lord, pagalingin mo ang anumang, kung may karamdaman, ang katawan ng iyong mga anak. And God, pahabain mo ang buhay naming lahat at maglingkod kami sa iyo, mag-aakay ng maraming kaluluwa. Salamat po, O Diyos. Pinagpala mo ang lahat ng mga sumampalataya ngayon. Salamat sa kagalingan sa puso na yon. Salamat sa kagalingan doon sa kidney na yon. Lord, sa atay. Lord, sa kanya internal organ. Pati lumbaga, O Diyos. I speak healing and blessing to every one of them. Salamat po, God.
And Lord, i-bless nyo ang bawat mga pamilya nila. Maborn again ang kanila pong mga mahal sa buhay. Lord, yung kanilang asawa, Lord, ang kanilang anak, Lord, ang kanila pong mga magulang, mga kaibigan, I pray na sila'y makakilala sa iyo at may sulat din ang pangalan nila sa aklat ng buhay sa langit. I declare this, that all your people today are super blessed. In Jesus' name. Lahat ng nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit, sumigaw ng Amen. Amen. And Amen. Amen. Praise the Lord.